Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Lupin III, The Blood Spray of Goemon Ishikawa, na ipinalabas sa taong 2017. Bago tayo magsimula ay mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Hawks, isang batang babae ang lumapit at sinabi na mayroon siyang bagong misyon, at agad naman siyang umalis upang hanapin ang mga ito. Sa malaking barko ang mga tao dito ay nagsusugal. Si Goemon Ishikawa ay bagong miyembro ng isang gang, habang ang kanilang pinuno ay nagkukuwento tungkol sa mga nagawa ni Goemon, ngunit minaliit ng magkapatid na Saigo ang kakayahan niya. Isang lalaki ang nandaraya sa isang sugal at siya ay hinuli ng mga gang at binubog bilang parusa sa kanya. Dumating ang mga kasamahan ng lalaki at binugbog nila ang isang gang. Binalaan ng mga ito ng magkapatid na Saigo na itigil ang ginagawa nilang panggugulo. Ngunit hindi sila nakinig, nilabas nila ang kanilang armas at tinuruan nila ito ng leksyon. Isang lalaki ang bumunot ng baril at pinaputukan nito ang kanilang leader. Agad na sinalag ni Goemon ang bala gamit ang kanyang katana at hiniwa niya ang baril nito. Bumilib ang leader nila kay Goemon dahil sa kanyang pinamalas. Palihim naman na pinasok ni Lupin at kasabay nito ang pagpabagsak niya sa mga tauhan ng gang. Sa silid na pinasok ni Lupin, nakita niya roon ang babae na si Fujiko na kinukuha ang mga pera ng gang. Isang pag-uga ng barko ang kanilang naramdaman, agad na pinuntahan ito ni Goemon upang makita kung ano ang nangyayari. Dito nga ay nakita niya si Hawks at pinapalakol ang makina ng barko. Dito nga ay pinasabog niya ang barko, habang ang leader ng gang ay nabagsakan ng mga malalaking kahoy. Sina Jigen, Fujiko at Lupin ay ninakaw ang mga pera. Nakita nila si Goemon na nakikipaglaban kay Hawk sa taas ng barko. Nakilala naman ni Fujiko si Hawk. Napabagsak ni Goemon si Hawk at sinabi bakit niya winasak ang barko. Sinabi niya na naroon siya dahil kina Lupin. Nakita niya na umalis na sila Lupin, at agad na umalis si Hawk upang sundan sila gamit ang mabilis na bangka. Kinabukasan, dumating si Zenigata isang pulis at hinahanap niya ang isang lalaki sa larawan na ipinakita niya. Subalit ang mga ito ay hindi alam. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit niya ito hinahanap. Sinabi ni Zenigata na siya ang The Ghost of Bermuda. Dito nga ay ikinwento ni Fujiko ang lalaking si Hawk ay isang alamat na komando. Binawian niya ng buhay ang 2,000 mga sundalo sa isang kilusan, siya ay pinatay habang ang Special Ops ay nasa misyon. Sa burol ng leader ng gang, sinabi ng magkapatid na Saigo na iniwanan ni Goemon ang leader kaya ito namatay. Tinanggi ni Goemon ang ibinibintang ng dalawa sa kanya. Sinabi ng anak ng leader na paghigantihan nito ang kanyang ama, at binigyan siya ng 3 araw para patayin ang gumawa ng pagwasak ng barko. Agad na tinanggap ni Goemon ang hiling ng anak ng leader. Si Hawk ay dumating sa kinaroroonan nila Lupin, tinanong ni Lupin kung bakit ito nandito. Sinabi ni Hawk na papatayin sila at gagawin silang pataba ng lupa. Inilabas niya ang kanyang 2 palakol, binalaan naman siya ni Jigen, agad na binunot ni Jigen ang kanyang baril at pinaputukan niya si Hawk. Nasalag ni Hawk ang bala gamit ang kanyang palakol at tumama ang bala sa katawan ni Jigen. Sila ay tumakas dahil seryoso si Hawk na papatayin sila. Sakay ng kotse sila ay hinabol ni Hawk gamit ang motorbike. Ang mga puno ay nagsibagsakan at si Goemon ay dumating. Sinabi ni Fujiko na iniligtas sila ni Goemon dahil sa pagputol nito ng mga puno. Hinarap ni Goemon si Hawk, subalit sa kanyang pag-atake ay madaling napigilan ni Hawk ang katana niya gamit lamang ang kanyang isang kamay. Si Hawk ay umatake hanggang si Goemon ay tumalsik at ito ay kanyang ikinatalo. Tinulungan nila Lupin si Goemon, dumating naman si Zenigata at inaresto nito si Hawk. Sumama si Hawk kay Zenigata dahil siya ay pagod na at kailangan na niyang magpahinga. Kinabukasan, si Hawk ay tumakas ng bilangguan at pinaslang niya ang mga pulis ng mabilis na paraan. Dahil sa kanyang pagkatalo, si Goemon ay nagsanay ng kanyang pag-iisip, kahit pa siya ay masaktan. Ilang araw niyang sinanay ang kanyang katawan upang paghandaan ang paglalaban nila ni Hawk, habang sila Lupin ay pinapanood siya. Si Goemon ay patuloy pa rin sa kanyang pagsasanay kahit pa ito ay kanyang ikamatay. Sina Lupin ay sumama kay Zenigata at sinabi na sila ang paprotekta sa kanila at sila ay ibibilanggo, na agad na ikinagulat ni Lupin. Pumunta si Goemon sa gang, sinabi ng anak ng leader na tapos na ang palugit na kanyang ibinigay. Dahil wala nang silbi si Goemon, inutos nito sa mga tauhan niya na patayin na ito. Si Goemon ay binugbog ng magkapatid na Saigo. Sa kanyang pagkabagsak,
dito na naramdaman ni Goman ang pakiramdam na nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Siya ay bumangon at sinabi na nakikita niya ang mangyayari at agad siyang pinagtatawanan ng magkapatid. Binalaan ni Goman ang gang na umalis sa kanyang daraanan kung ayaw nilang mamatay. Hindi nakinig ang mga ito, iniwasiwas ni Jaemon ang kanyang katana at madali niyang pinabagsak ang mga ito, at ang mga kamay ng mga gang ay kanyang pinutol, hanggang sa malapitan niya ang anak ng leader. Binaril siya nito at tinamaan siya sa kanyang tenga, ginamit niya ang kanyang katana at hiniwa niya ang buhok at baril nito, at sinabi na lubayan na siya ng gang. Si Lupin at Jigen habang sakay sa patrol car, sila ay napahinto sa daan dahil sa nakaharang na bitak na bato, kung saan nalaman nila na hindi gawa ng isang bagyo. Dumating si Hawk at agad na pinalakol ang sasakyan kung nasaan sina Lupin at Jigen. Binaril ni Zenigata si Hawk ngunit, nasalag niya gamit ang kanyang palakol at binalik niya ang bala papunta kay Zenigata na tumama sa kanyang binti. Sila Lupin ay agad na tumakas, dala ang dalawang baril. Binaril nila ang kanilang posos at agad tumakbo patungo sa templo upang magtago. Sila ay sinundan ni Hawk, at hindi nagtagal ay natagpuan sila nito sa kanilang tinataguan. Siya ay hinarang ni Goman sa paghabol nito kina Lupin, agad siyang umatake at nasugatan niya ang kamay ni Hawk, subalit siya rin ay nasugatan nito. Gamit ang palakol pinabagsak ni Hawk ang mga haligi ng templo kung nasaan si Goman, at ang buong templo ay bumagsak. Bumangon si Goman at para bang hindi niya nararamdaman ang sugat niya sa katawan. Dito nga ay nakita muli ni Goman ang atakeng gagawin ni Hawk. Sa pag-atake ni Hawk binato niya ang palakol at nahiwa naman ito ni Goman sa dalawa, at isang mabilis na atake ang ginawa niya na hindi namamalayan ni Hawk. Ang katawan ni Goman ay nagtamo ng isang malaking pinsala. Naputol ang kanang braso ni Hawk na kanyang ininda sa sakit. Muling umatake si Hawk na agad naman nasalag ni Goman at isang pag-atake naman ni Goman ang pumugot sa ulo ni Hawk. Subalit, isa lamang iyong pangitain para kay Hawk na ikinatakot niya. Sinabi ni Goman na siya ay tao lang din. Dito nga ay tinanggap ni Hawk ang kanyang pagkatalo, at sinabi kina Lupin na meron silang magaling na bodyguard. Sila Lupin ay nakaligtas sa kamatayan dahil sa tulong ni Goman. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.